Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sumunod na katanungan sa koleksyon ng mga fatawa na may kinalaman sa mga bagong yakap sa pananampalatayang Islam. At ito ay tanong na tinugon ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah, na dito ay sinabi niyang nagtatanong, ana muqimun fil Urdun bimanzilin ma'damu sukkanihi minal ikhwatil masihiyin na'kulu wa nashrabu ma'ba'dina fahal salati batilatun wa hal ikamati ma'ahum la tajuz. Ang kanyang katanungan, siya raw ay nakatira sa Jordan sa isang bahay na ang karamihan sa mga nakatira rito ay mga kapatirang Kristiyano, at sila ay kumakain at umiinom ng sama-sama. At ang tinutukoy dito na pagkain at inumin ay i-assume na lang natin na ito ay mga halal na pagkain at inumin dahil siya ay Muslim. At ang tinatanong niya, fahal salati batila, ang kanyang salah ay tanggap ba? At ang kanyang pagtira ba kasama nila ay pinahintulutan o hindi pinahintulutan? At tumugon sa tanong na ito si Sheikh rahimahullah. Sinabi niya, qabla al-ijaba ala su'alika uwaddi an adhkura mulahadatan arju an takuna qad jarrat ala lisanika bila qasd. Na bago daw niya sagutin ang tanong na ito, ay nais niya munang mabanggit ang isang puna na hinihiling niya na sana ay nagkamali lamang ang nagtatanong na ito sa kanyang pagkakabanggit dito. Wahiya kauluka ay issue ma'al ikhwatil masihiyin. At ang napuna ni Sheikh rahimahullah na gusto niyang bigyan muna ng paglilinaw ay ang sinabi ng nagtatanong na siya raw ay nakatira kasama ang mga kapatiran ng mga Kristiyano. At dito sumagot si Sheikh rahimahullah, sinabi niya, fa innahu la ukhuwata bainal muslimina wa bainan nasara abada. Na sinabi ni Sheikh rahimahullah na walang kapatiran ang maaring umiral sa pagitan ng mga Muslim at mga Kristiyano kahit kailan. Al-ukhuwatul imaniya kama qala Allahu azza wa jal, innamal mu'minuna ikhwa. Dahil ang kapatirang espiritual o kapatiran sa pananampalataya ay ayon sa sinabi lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga mananampalataya lamang ang magkakapatid. Na bibigyan natin ng karagdagang paglilinaw ang sinabi na ito ni Sheikh rahimahullah. Dahil sasabihin na naman ng mga kalaban ng Islam, sasabihin nila, kita nyo na ang mga Muslim. Hindi nila itinuturing ang mga Kristiyano bilang mga kapatid kasi itinuturing nila ang mga Kristiyano bilang mga kalaban. Ngayon, itong bagay na ito, huwag niyong bigyan ng masamang kahulugan. Dahil ang ukhuwa na tinutukoy dito ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ay ang ukhuwa o kapatiran sa pananampalataya. Na siyang ukhuwatul hakikiyah, ang siyang tunay na kapatiran. Na ang kapatiran na ito sa pananampalataya, ito ay kapatiran na mas mataas pa kaysa sa kapatiran sa pagiging magkadugo o magkapatid sa parehong ama o ina. At ito ay kapatiran alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na innamal mu'minuna ikhwa, ang mga mananampalataya lamang ang magkakapatid, ito ay pagbibigay diin ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang iiral na kapatiran liban na lamang sa kapatiran sa pananampalataya. Sasabihin na naman nila, ang gulo mo. Sinabi mo kanina ay ang tinutukoy nga rito ay ang kapatiran sa pananampalataya na mahigit pa sa kapatiran sa pagiging magkadugo. So ibig sabihin may ibang uri ng kapatiran na kinikilalang Islam. Oo, totoo. Kinikilala ng Islam ang pagiging magkakapatid sa ama sa kabila ng pagiging magkakaiba ng relihiyon ng mga magkakapatid. Bilang halimbawa, ng isa sa kanila ay Muslim, ng isa sa kanila ay Kristiyano, ang isa ay Hudyo.
nananatili silang magkakapatid sa dugo at kinikilala ito sa Islam na sa kabila ng kanilang pagiging magkakaiba ng relihiyon, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpahintulot na ang Muslim ay maging mabuti pa rin sa kanyang kapatid sa dugo, sa kanyang kapatid sa magulang, kahit pa magkaiba sila ng relihiyon. Hindi nangangahulugan na porke walang pagkakapatiran sa pananampalataya sa pagitan ng Muslim at hindi Muslim, ay lalapastanganin na ng Muslim ang hindi Muslim. Kahit kapatid niya ito sa dugo, hindi ito ang itinuturo rito. Ang itinuturo rito ay ang tunay na kapatiran ay ang kapatiran sa pananampalataya. Kaya walang pangangailangan na sabihin, katulad ng sinabi ng nagtatanong, na siya raw ay kasama ng mga kapatirang hindi Muslim, ng mga kapatirang Kristiyano. Hindi mo sila kailangang tawagin na kapatid. Dahil sa Islam, ang nag-iisang kapatiran ay ang kapatiran sa pananampalataya kapag tinukoy ang salitang kapatiran. Iisa lamang ang kapatiran. At bagaman kinikilala ang pagiging magkakapatid sa dugo, o maaari nating masabi sa pangkalahatan ng pagiging magkapatid sa sangkatauhan na tayo ay magkakapatid dahil tayo ay nanggaling lahat kay Adan, ito ay kinikilala rin. Pero kapag tinukoy ang kapatiran, ito ay maaari lamang na matukoy unang-una sa kapatiran sa pananampalataya. At nawa ay naging malinaw ang punto na ito. Na ito ay bahagi ng paninindigan ng Islam sa al-wala wal bara, sa katapatan at kawalang kinalaman nito sa pagdating sa mga bagay-bagay na kinakaharap ng mga Muslim sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Al-wala, katapatan sa Islam, katapatan kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga Muslim sa pangkalahatan at sa anumang nagdudulot ng kapakanan sa mga Muslim. At al-bara, kawalang kinalaman sa anumang taliwas dito. Ito ang paninindigan ng Islam pagdating sa bagay na ito. Kaya nilinaw ni Sheikh rahimahullah na ang kapatiran ay para lamang sa mga mananampalataya dahil si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagtukoy na ang magkakapatid na tunay ay ang mga mananampalataya lamang. At dito sinabi ni Sheikh rahimahullah, wa idha kanat qurabatan nasab tantafi bi ikhtilafi din fa kayfa tathbutu al-ukhuwa ma'a ikhtilafi din wa adam al-quraba. Sinabi niya na kung ang kapatiran daw sa pagiging magkadugo ay nawawalang saysay, nang ibig sabihin dito ay napangingibabawan ng kapatiran sa pananampalataya at ito nga ay nawawalang saysay o nasusupersede ng kapatiran sa pananampalataya dahil magkaibang kanilang relihiyon, na ibig sabihin nito sa pagitan ng relasyon ng isang tao at ng kapwa niya Muslim o ng mga kapatid niya na hindi Muslim, mas uunahin niya ang kanyang kapatiran na Muslim na kanyang higit na mamahalin. Na maaaring isipin ng mga tao, bakit napakasama naman ng itinuturo ng Islam? Wala tayong magagawa sa bagay na yan dahil yan ang itinuro ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung tayo man bilang mga tao ay maghahatol kung ang turo ba ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tama o mali, kami bilang mga Muslim, kami ay direktang naniniwala na namang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tama. At sa kabilang banda, tama nga naman na marapat na una nating consideration ang kapatiran sa pananampalataya. Dahil ito ay kapatiran na naghahangad ng pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapatiran na naghahangad ng kabanalan. Samantalang ang kapatiran sa pagiging magkadugo, hindi porke magkadugo kayo ay nagmamalasakit na kayo sa isa't isa. Maaring meron kang kapatid na kinikilala ka lamang na kanyang kapatid kapag siya ay merong kailangan o kaya ay meron siyang material na papakinabangan sa iyo. Pero ang kapatiran sa pananampalataya, ito ay kapatiran na nakaugat sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagiging mga lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sinabi ni Sheikh rahimahullah, kung ang kapatiran sa pagiging magkadugo ay pinangingibabawan ng kapatiran sa pananampalataya, so paanong maitatag o mapagtitibay ang kapatiran
sa mga hindi naman mananampalataya at hindi mo naman kapatid. Yung sa kapatid mo nga ay pinangingibabawan ng kapatiran sa pananampalataya, paano pa kaya ibang tao hindi na nga mananampalataya at hindi mo pa talaga kapatid sa dugo? Kaya itinama ni Sheikh rahimahullah ang sinabi na ito ng nagtanong. At ulitin ko, ang mga ganitong katuruan ng Islam na maaring kakaiba sa pandinig ng mga Kristiyano, with all due respect sa inyong relihiyon, na parang ang mga Muslim masyado silang exclusivist o masyado silang nagsasarili sa kanilang mga paniniwala. Ito ay isang bagay na itinuturo ng aming relihiyon. At wala kayong karapatan na diktahan kami kung paano namin isasabuhay ang relihiyon na ito at kung ano ang magiging katuruan namin sa relihiyon na ito. Kung gusto ninyo, gumawa kayo ng sarili ninyong version ng kapatiran. Huwag ninyong pakikialaman ang katuruan ng aming relihiyon dahil ito ay nanggaling sa Diyos. Hindi katulad ninyo, nanggaling na sa Diyos ang maraming turo pero binabaliwala ninyo, mas gusto ninyo ang turo na nanggagaling sa tao. Mas gusto ninyo ang turo na inimbento ng inyong mga sarili. Ang mga Muslim, katulad ng paulit-ulit kong binanggit, kaya ganito kakaiba tingnan ng katuruan ng mga Muslim dahil ang mga Muslim ay may paninindigan sa relihiyon. Hindi katulad ng iba pang mga relihiyon na ang relihiyon nila ay binabago-bago ng tao, ang mga paniniwala, ang mga gawaing pagsamba ay binabago-bago ng tao sa iba't ibang lugar, iba't ibang panahon. Kaya nga, tingnan mo umuli with all due respect sa inyong relihiyon, meron akong kaibigan na dating pastor na nagmuslim siya ngayon. Nakwento niya minsan nang siya ay tumungo sa Jerusalem na itinuturing na sentro ng mga Kristiyano kasi doon nangaral si Jesus at doon ang naging sentro ng pangangaral ng iba pang mga propeta. Tumungo siya roon at nung nandoon na siya, hindi niya alam kung kaninong grupo siya sasama upang sumamba. Dahil may kanya-kanyang paraan ng pagdarasal ang mga tao doon bukod sa iba-iba pang mga wika na ginagamit nila para sumamba. Samantalang sa Islam, napakalinaw ng turo, ito at ito lang ang dapat mong isabuhay at kung meron bang nakikilalang Muslim na lilihis siya mula sa katuruan na ito, ay nalihis siya. Hindi ang Islam ang may problema, siya ang may problema kung bakit hindi niya isinasabuhay ang katuruan ng relihiyon na ito. So sinabi ni Sheikh rahimahullah, ang sinabi daw ni Nuh alayhis salam kay Allah subhanahu wa ta'ala nang nalunod ang kanyang anak na hindi mananampalataya, siya ay naghinaing kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi niya, وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي. At si Noah ay nanalangin sa kanyang Panginoon at nagsabing, Panginoon ko, tunay ng aking anak ay kabilang sa aking pamilya. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ. At tunay na ang iyong pangako ay totoo. Wa anta ahkamul hakimin. At ikaw ang pinakamakatarungan sa mga tagahukom o tagahatol. Na bago humiling si Noah kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinuri niya muna si Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay isang magandang ugali ng mga Muslim na bago tayo manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay pupurihin muna natin si Allah subhanahu wa ta'ala at mananalangin tayo ng salawat para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago tayo humiling ng ating mga personal na kahilingan o panalangin. Ito ang adab sa pagdudua. At ang naging tugon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sinabi na ito ni Noah, Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, O Noah, tunay na siya, ang iyong anak ay hindi kabilang sa iyong pamilya, innahu amalun gayru saleh. Ang kanyang gawain ay hindi matuwid. Dahil ang kanyang anak ay hindi nanampalataya at sa katotohanan niyan, bago ito nalunod ay inanyayahan pa niya ang kanyang anak na sumama sa kanila sa barko. Pero nagmalaki ang anak niyang ito na sinabi pa nga na sisilong siya sa isang bundok para hindi siya abutan ng baha pero kasama siya sa mga namatay. At nababanggit din ang kwento na ito sa Biblia.
na makikita natin si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagbigay diin dito na ang kapatiran, ang pagkakamag-anakan ay mas mababa kaysa sa kapatiran o pagkakamag-anakan sa relihiyon. At kung sila ay hindi parehong nasa Islam, ay mangingibabaw ang pagkakapatiran sa kapwa Muslim kaysa sa kapatiran sa kadugo. At dito sinabi ni Sheikh rahimahullah, "Fala ukhuwata bainal mu'min wal kafir abada." Walang kapatiran daw ang maaring umiral sa pagitan ng mananampalataya at hindi mananampalataya kahit kailan. Balil wajib alal mu'min alla yattakhidul kafira waliyan kama qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya." Na sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah na ang obligado pa nga ay ang hindi kumuha ang Muslim ng anumang uri ng relasyon na pakikipagkapatiran, halimbawa sa mga hindi nanampalataya. Kaya nga ipinagbabawal sa Islam ang pagsali ng Muslim sa mga fraternity dahil ito ay mga organisasyon na nagtatawag sa mga tao na sila ay maging kapatid ng isa't isa, pero yaon nga sa Islam, ang kapatiran ay dapat sa pananampalataya lamang. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "O mga nanampalataya, huwag ninyong kukunin ang aking mga kalaban at kalaban ninyo bilang mga kakampi. Tulkuna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq." At huwag kayong kikiling sa kanila ng may pagmamahal dahil sila ay hindi na nanampalataya sa anumang dumating sa inyo na katotohanan. Na dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na mga hindi mananampalataya ay kanyang mga kalaban at kalaban din ninyo sila. At huwag kayong babaling sa kanila ng may pagmamahal dahil sila ay hindi nananampalataya sa dumating sa inyo na katotohanan. Ngayon, sasabihin na naman siguro ng mga kalaban ng Islam, o kita nyo na ang mga Muslim, gustong-gusto nilang pumatay ng hindi Muslim dahil itinuturing nila ang mga hindi Muslim na kanilang kaaway. Ngayon, itong sinabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala na pagiging kaaway ng mga hindi mananampalataya, ito ay literal na pagiging kaaway ni Allah. Kasi nga hindi sila naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba na gusto ni Allah. Kaya sila ay itinuturing ni Allah na kaaway niya, at tayo bilang mga lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat tratuhin din natin silang kaaway at hindi tayo babaling sa kanila ng may pagmamahal. Pero, hindi natin maaring kunin ang alinmang talata sa Quran ng mag-isa lamang at gagawin natin itong pangkalahatang patakaran pagdating sa kung paanong makikitungo ang Muslim sa mga hindi Muslim. Ang ipinagbawal dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kumiling ang Muslim sa mga hindi Muslim na sila ay magmamahal sa kanila, o kaya ay kukunin sila bilang mga kakampi sa halip na kunin niyang kakampi ang kapwa niya mananampalataya. Si Allah subhanahu wa ta'ala, bagaman sinabi niya ito, hindi niya pinagbawalan ang mga Muslim na maging makatarungan sa mga hindi Muslim at ang makipagkapwa-tao sa mga hindi Muslim. Dahil makikita natin ang marami sa mga bakas ng ganitong tamang pag-unawa kahit sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay naghimok kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga sahaba na maging mabuti sa mga hindi Muslim. Na makikita natin kahit sa kanilang mga pamilya na hindi Muslim, sila ay naging mabuti pa rin sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga anak, kahit sa kanilang mga kaaway. Ang kanilang mga naging prisoners of war noong panahon na yaon ay trinato nila ng maayos at magalang bago pa naimbento ng tao ang Geneva Convention, bago pa naisip ng tao ang iba't ibang mga rules of engagement at iba't iba pang mga karapatang pantao. Meron na nito sa Islam. Meron na nito sa Islam. Kaya ang problema ng mga hindi nanampalataya, ang problema ng mga kalaban ng Islam sa katuruan ng Islam ay ini-exaggerate nila ang mga katuruan ng Islam, binibigyan nila ito ng ibang kahulugan
para ang Islam ay magmukhang masama. Pero sa katotohanan niyan, ang Islam ay makatarungan sa lahat ng nilalaman nitong mga katuruan pagdating sa pakikitungo ng Muslim sa kanyang hindi mananampalataya na kapwa-tao. Dahil gusto ng mga kalaban ng Islam na ang mga tao ay mamumuhi sa Islam. Pero mga Muslim, dahil nga ito ay relihiyon na naninindigan sa mga panuntunan nito, ang mga Muslim ay naninindigan na ito nga ang isinabatas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero kailangan itong maisabuhay ng tamang pagsasabuhay. Hindi ito maaring bigyan ng sariling interpretasyon ng sinumang Muslim dahil ang mga bagay na ito ay meron ng pagsasabatas sa Quran at sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang dapat na pagsumikapan ng Muslim na maisabuhay. At nawa ay naging malinaw ang bagay na ito na sa pagbubuod ang kapatiran ay sa pagitan lamang ng mga mananampalataya, pero hindi pinagbabawalan ang Muslim na maging makatarungan at makipagkapwa-tao sa mga hindi mananampalataya hanggat hindi nito nalalampasan ang mga hangganan. Nakabilang sa mga hangganan halimbawa ay makikipagtulungan siya sa mga hindi mananampalataya laban sa Muslim, na siya ay makikipagtulungan sa mga hindi mananampalataya samantalang meron naman mananampalataya na pwede siyang makipagtulungan dito, at gayon din hangganan din na maituturing na ang pagtutulungan na ito, na ang pakikipagtulungan na ito sa mga hindi Muslim ay para sa kapakanan at hindi para sa kawalang katarungan. Dahil maaring makipagtulungan ang Muslim sa hindi Muslim kahit laban sa Muslim kung ito ay para sa kapakanan. Halimbawa niyan, merong Muslim na gumagawa ng bomba, merong Muslim na nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Maaari kang makipagtulungan sa pulis na hindi Muslim para mahuli ang terorista at drug pusher na ito kahit sila ay Muslim. At ang gagawin mo na pagsusumbong sa mga hindi mananampalataya, lalong-lalo na kung sila ay nasa pamahalaan natin dito sa Pilipinas, bilang halimbawa na tayo ay minority rito, tayo ay may obligasyon na panatilihin ang pagangalaga sa buhay, kayamanan, karangalan at iba pang pinangangalagaan ng Islam, kahit sa pamagitan ng pamahalaan ng hindi Muslim, dahil ang ipinatutupad dito ay mga bagay din naman na ipinatutupad ng mga Muslim. Kaya napakasimple at napakaganda ng katuruan ng Islam kung mauunawaan lamang ng tao at magiging bukas ang kanyang puso at isip sa mga katuruan nito. At itutuloy natin ang pagtalakay na ito, inshallah. Hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.